So ano ang dahilan ng desperadong galawan ni Senator Amy Marcos laban sa sarili niyang kapatid? Sa kanyang live stream bilang vlogger at hindi bilang Palace Press Officer, tinawag ni Palace Press Officer Claire Castro na desperada si Senator Amy Marcos kasunod ng mga end of family relationship revelations nito laban sa kanyang mismong kapatid na si President Bongbong Marcos sa peace rally ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand ngayong Lunes. Noong tumatanda ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagda-drugs siya. Ayon kay Castro, may maitim na motibo si Babalina Amy dahil ngayon lang daw ito nagsalita tungkol sa drug issue ng kanyang kapatid kahit sinasabi nitong alam na niya ito noong bata pa sila. At pati kay First Lady, kundi makapanira lamang. Walang basihan. Dahil kung itong test na to na siyang kinumpirma ng St. Luke's na negative ang Pangulo pagdating sa drug test, bakit hindi siya tumutol noon? Bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Giit pa niya, kaya raw biglang naging traitor si Babalina sa kanyang mismong kapatid ay dahil alam nitong masasagasaan ang kanyang mga dutaing kaalyado sa investigasyon kaugnay ng flood control corruption. Alam natin kung anong motibo niya. Dahil ba maaari ng lumarga ang pag-iimbestiga tungkol sa korupsyon at maaaring tamaan na ang kanyang mga kaalyado sa Senado? Hindi ba siya natutuwa na yung kapatid niya mismo, ang Pangulo Marcos Jr., ang nag-umpisa para imbestigahan ang mga maaanomalyang flood control projects na to? Ang Pangulo ang gustong maglinis ng kalat noong nakaraan. Dagdag pa ni Yusek Castro, nakakaduda ang sudden concern ni Babalina sa alleged drug use ni PBBM, lalo na't mismong si Digongyo umamin na nag-MJ na, nag-Fenta pa. Bakit siya masyadong concerned ngayon about di umanong paggamit ng drug test? Samantala, ang dating Pangulong Duterte umamin nagmamarihuana at nag-fentanyl. Hindi niya kinall out. Kasi nagmamarihuana ako para magising. Pero yung fentanyl, was to cut it into 4 pieces, the 1 piece that you get from the package. There was a time na yung more than just the disappearance of Maine, you feel that you are on cloud 9. Para bang everything is okay with the world, nothing to worry about. Pati yung pagnanakaw ni dating Pangulong Duterte, wala siyang pagtutol. Ngayon, ang Pangulo mismo gustong luminis ang bansang ito. Bakit nagiging hadlang si Senator Amy Marcos? Kaya ang tanong ni Auntie Claire, ano nga ba talaga ang ipinaglalaban ni Babalina? At paano nauwi sa isang end of family relationship meltdown ang lahat kung saan pati kung sino ang tunay niyang ama ngayon ay biglang naungkat na? Panoorin ang maiinit na patutsada ni Auntie Claire. Anong gusto mong patunayan sa mga sinabi mong ganyan? Matagal ng issue to at napatunayan na to na hindi totoo ang bintang na yan. Ginawa nyo yan para siraan lang ang Pangulong Marcos Jr. Nagpagawa pa kayo ng AI-generated na video. Pero nung hindi umubra at napatunayang peke, lahat na lang ng pagbibintang para masira ang Pangulo, ginawa nyo. Pero lahat yan, peke. Lahat yan, fake news. So, Senator Amy, sana naman, maging makabayan ka. Tumulong ka po sa pagpapaimbestigang ginagawa ng sarili niyong kapatid.
tuligsain na lahat ang mga korap. Huwag niyo pong kampihan. Huwag niyong itago. Hayaan natin magtrabaho ang Pangulong Marcos Jr. para masawata lahat itong korupsyon na to. Napanood niyo na po ba yung sinabi niya? Ito po, papakita ko po sa inyo. I-share ko po at isa-isahin natin kung gaano siya kadesperada. Patid ko na nagdadrag siya! Diba? Batid mo? Samantalang nandiyan ang test ng St. Luke, sinabing hindi. So muli mga ka-clear, alam nyo yan. So alam natin to. Nakita natin. Medical certificate. Hospital ang nagpatunay na lahat ng binibintang na yan ay walang katotohanan. Muli, alam na natin kung saan gumagawi ang isang Senator Amy Marcos. Umpisa pa lang mga ka-clear. Umpisa pa lang nung January 2024. Yung first maisog rally, kasama niya ang Vice Presidente. Kung paano pastusin ng dating Pangulong Duterte ang Pangulo natin. Tumawa pa siya. Hindi siya tumutol. Wala siyang naramdaman na hinanakit para sa kapatid niya, na yung integridad at pagkatao ay niyuyurakan harap-harapan. Ito na lang mga ka-clear. Anong klaseng kapatid si Senator Amy? Anong klaseng Pilipino si Senator Amy? Kung totoong makapilipino ka at totoong makabayan ka, Senator Amy, tumulong ka sa pag-iimbestiga. Dapat na ma-pinpoint, dapat maituro kung sino talaga ang sangkot sa korupsyon. Huwag mong sirain ang kapatid mo. Hindi ito ang issue ngayon. Matagal ng issue to, pero since wala kayong makita sa Pangulo na anumang issue ng korupsyon, kung saan-saan nyo dinadala ang issue. Nakakahiya, Senator Amy. Nakakahiya.